Lumabas ang galit ni former President Rodrigo Duterte sa umunoy maitim na balak ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady na si Mrs. Marx. Ayon sa mga ulat, may mga impormasyon na naglalantad ng posibleng pakikisabwatan sa pagitan ng dalawang personalidad para sa mga politikal na interes. Dagdag pa rito, muling nangako si Pangulong Duterte na tututukan ng umano'y hindi malinaw na gawain ng mga politiko na maaaring makaapekto sa pambansang seguridad at kapakanan ng mamamayan. Sa kabilang banda, tila nautal-utal naman ang Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. sa lumabas na kontrobersiya. Ayon sa mga referensya, ang pagkakaugnay sa kanyang mga hindi malinaw na aksyon at mga di umano'y nakikitang maitim na balak ay nagdudulot ng kawalan ng suporta mula sa ilang sektor ng lipunan. Nananatili pa rin tahimik ang kampo ni Marcos sa panahong ito, samantalang patuloy naman ang pagsusuri at paglilinaw ng mga kinasasangkutang sa issue. Manatiling nakatutok para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa pambansang usapin at mga kontrobersiyang nauugnay sa mga kilalang personalidad. Muli, ito ang boses ng masa at siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sugyap ng bagong balita. It's starting, bakit ba tayo nandito ngayon? May nangyari na naman as if it wasn't even clear enough to us na ang Marcos administration ay mapasupil at abusado at arrogante, as if hindi pa enough, as if hindi pa napakarami ng atraso ng Marcos administration sa atin. Ngayon ay naraman natin na hindi natuloy, no? na yung rally na sana tayo ay pupunta doon na mapayapa, na magsasabi ng ating kalooban tungkol sa Marcos administration ay ginipit tayo. No? So, si PRRD decided to cancel the rally kasi number one, ayaw na niya na may masaktan na Pilipino, kasi ganyan ang totoong Pangulo. No? Ganyan ang totoong Pangulo at yan yung nakita natin kay PRRD. So, and it was validated yung desisyon ni PRRD nung nalaman natin na meron palang mga mag-i-infiltrate nung rally na yon na mapayapa. No? So, napakahalaga ng araw na ito na nagtipon-tipon tayo dito kasi hindi na papayag ang Pilipino dito. Tama si PRRD. Ang mga nakaupo sa Malacanang, hindi nila kilala ang Pilipino. At wala rin siyang kakayanan na matuto ng leksyon na ibinigay ng kasaysayan sa kanya. So in starting, we are going to listen to the conveners of the rally kung ano yung nangyari ngayong araw na ito. But before that, may I please beg your indulgence. Babasahin ko ang Philippine Bill of Rights na sinaling ni Bongbong Marcos. Hindi ko babasahin ng diretso pero yung isang maikling artikulo tungkol dito para napakagandang oportunidad na binigay ni Bongbong Marcos sa atin para mas aralin natin kung ano ang ginawa na pambabako ni Bongbong Marcos. The Philippine Bill of Rights. Article 3 of the Philippine Constitution is the Bill of Rights. It establishes the relationship of the individual to the state and defines the rights of the individual by limiting the lawful powers of the state. It is one of the most important political accomplishments of the Filipinos. The concept of a Bill of Rights as such is essentially an Occidental product, Western product. Hindi siya atin agad. For a number of centuries in British, French, and American political thought, there has grown the conviction that the rights of the individual must be preserved and safeguarded, not through the authority of an individual, nor through the membership in a particular group or party, not through reliance upon force of arms, but rather through the accepted processes of the declared constitutional law. Manifestly, such a concept places a high value on the individual in relation to the state.
It also places a high value on the law and its validity. Okay, so the political journey, the political history of the Philippines since the middle of the 17th century was not conducted to the type of growth. Whatever the Filipino came to know of the liberty and dignity of the individual under 3 centuries of Spanish dominion was provoked rather than inspired. Spanish rule was absolute, and under it, the liberty of the individual became a matter of the grant of the ruler rather than the right of the ruled. It was a government of men, not of laws. The rights of the Filipinos as rights were no conspicuous part of Spanish political thought. So sa madaling salita, napakahaba ng biyahe natin na umabot tayo, na nagkaroon tayo ng Bill of Rights na ngayon ay sinasalig ni Bongbong Marcos. So without further ado, nawala. I'm going to introduce to you the conveners dito sa press con para sabihin nila kung ano ang ginawa ng Marcos administration sa rally natin. Ang nagsulat nung binasa ko ay si Robert Ora Smith. So pinakita lang niya na, kasi hindi ko alam yan na yung Article 3 pala ng Constitution natin, yun pala yung Bill of Rights. Hindi yun binibigay ng isang pangulo or sino man tao. Kung hindi, dahil sa tayo ay tao, yun lang ang kondisyon kung bakit meron tayong ganitong karapatan. Hindi ito ibinibigay na parang regalo sa atin. Atin yun. Kahit na napanganak ang anak mo na walang kamay, may kapansanan sa pag-iisip, hindi nakakakita, walang paa, etc. Tao pa rin siya at meron siya inalienable rights dahil tao siya. Okay. May I please have the list of the conveners? Thank you. So, Verdel de Lovantos, please. Yeah. De Los Santos. Pwedeng pakilala mo, sir. Mas buti siguro po na lang yung mga conveners tapos sila magpakilala ang sarili nila. Yung mga conveners, guys. Mag-white man. So, pwede sana yung mga conveners, just introduce yourself. Thank you, Dr. Doreen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Gapo Randy Usman. 1988 na-elected si Mayor Rodrigo Duterte sa Davao City. Then ako na-elected din Barangay Kagawad 1989. 6 years term yun kasi yung panahon na yun, kung ano ang term niyon, 6 years yung mga barangay officials. Then, i-appoint naman ako ni Duterte yung 2001 na deputy mayor hanggang 2021. Almost 20 years ako nagiging deputy mayor sa Maranao Tribe. Kasalukuyan po ako ay tumakbo na gobernador sa Lanao del Sur dahil nakita namin ang kagandahan na papaano natin matutuloy yung ginawa ni Presidente Duterte yung panahon na siya ang presidente. Okay, ako po si Dr. Edwin Maniti, taga Angeles City at isang pastor. Ako po si Bertel de Los Santos from Bulacan.
regional organizer ng TAPS Coalition, Central Luzon. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kababayan. Ako po si Placido Piloso po. Isa rin pong regional organizer ng Central Luzon. Ako po ay Tubong Bataan. So, maraming salamat, sirs. Maaari po bang ikwento ninyo, would you like to proceed that way? Ikwento nyo muna, magbigay muna kayo ng statements ninyo kung ano yung nangyari. Kasi napakarami nating mga kababayan na doon na, may marami pang galing sa Mindanao. Gusto namin malaman yung katotohanan from the conveners themselves. To clarify po kung ano yung nangyari, since March ay nag-umpisa na po kami na magplano at maghanap ng venue para sa Maisog Rally or Defend the Flag Peace Rally dito po sa Central Luzon. Ang una po naming nakitang venue dahil historical significance ay ang Malolos City. Dahil dito po unang itinatag ang unang republika at ang pagbuo ng konstitusyon ng Pilipinas. Kaya nagsikap po kami makipag-ugnayan sa local government unit, city government of Malolos. Ganon din naman nakipag-coordinate po kami sa provincial capital para hiramin ang public place kagaya po ng Bulacan Sports Complex at ang Malolos City Convention Center. So, batay po sa Batas Pambansa 880 ay sinunod natin yung ano yung mga proseso, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Binalangkas po namin ng maayos, gabay ang aming mga lead convener para hindi po kami magkaroon ng lapses. So, sinubukan po namin na magpa-schedule. Una po kami nagpa-schedule sa sports complex. Kala namin okay na. Pero nung naipencil na po, ilang araw lang binawi na ulit. Ganon din naman yung nangyari sa Malolos City. Mas marami pong beses kami nagpabalik-balik kasi set up, ibibigay sa amin yung schedule, bukas, iba na naman. Hanggang sa magkaroon ng mga conflict, umabot po kami ng April, wala pa rin na ibibigay na malinaw na schedule. So muli po binalikan namin yung Batas Pambansa 880 kung saan ang pagbibigay ng permit at hindi pagbibigay ng permit ay naging malinaw. Nakalagay po sa Section 4, kapag private property, hindi na po kailangan kumuha ng permit. Yun po yung malinaw sa Batas Pambansa 880. Kaya naman, una po kami nag-attempt ulit na manghiram ng isang industrial park, isang venue na private. Muli po ay nakipag-coordinate kami sa local government dahil ang nakalagay po doon, wala mang permit pero kailangan i-coordinate, ipaalam sa local government unit para ang seguridad at ang kaayusan ay masigurado po natin. So, ang nangyari, kung okay, nakipag-coordinate po ulit kami sa even sa Provincial Police Office ng Bulacan dahil nga po dumadaan tayo sa tamang proseso. But it so happened, after 4 days, binawi yung approval ng unang industrial park na hiniram namin dahil ang nagpasya daw po ay ang board. So, hinayaan na lang po namin. Afterwards, nakakita po kami ng bagong venue, isang maluwang na open field na again, private. At ito nga po yung Bustos Bulacan. Doon po sa Bustos Bulacan, direkta po namin nakausap yung relative or yung authorized representative ng may-ari. Kasi yung may-ari po mismo ay hindi na nakakaharap dahil gawa ng health conditions. So yung pong kausap namin ay siya mismo yung aming hinilingan sa pamamagitan po ng isang kasulatan na tinatawag namin authority to use the property. So pinirmahan po namin parehas yun. Tanda na kaming dalawa ay nagkasundo na pwede namin magamit yung lugar. So after po nun, dahil okay na, nakipag-coordinate na kami sa LGU dahil kailangan daw po
na ipagpaalam. So nagpadala po kami ng sulat. Okay naman, wala naman pong comment ang local government dahil sabi nga nila, i-implement lang naman, wala problema. So, nagulat kami, meron pong pumunta doon sa bahay nung kinausap namin. Unidentified na 3 lalaki, naka-jacket, at hindi po pinakita yung ID. Sakay ng 2 SUV. At maliwanag yung sinabi po dun sa may-ari na huwag nang ituloy ang Maisog Rally sa Bulacan. Kung gusto nyo ika sa ibang lugar, baka ika magaya kayo sa Governor ng Davao del Norte at Mayor ng Cebu City. Baka masuspindi ang Governor ninyo at ang Mayor ninyo. So siguro po, dahil nga private individual, natatakot siya na sa kanya ibaling yung sisi kung sakali pong mapag-initan ang LGU, binawi po niya ulit yung pagpapahiram. So ang ginawa po namin, nung gabi din na yun, pinuntahan namin siya, pinakita po namin yung Batas Pambansa 880. Pinakita po namin yung mga memorandum circular galing sa DILG at yung mga decision, Supreme Court decision kung saan pinaliwanag namin, ito na po, may batayan na kapag private property, hindi kailangan ng permiso, ng permit. Hindi na kailangan mag-apply ng permit. Lumipas po yung mga araw, okay naman, smooth sailing naman. Nagkaroon na rin ulit kami ng kasunduan na para ang mananagot ay organizer, pumirma ulit kami ng kasunduan. Doon sa kasunduan na yun ay lumalabas na siya ay rental na para mas maging binding yung usapan. So, ibig sabihin, pumalog ulit kami sa kasunduang malinaw between 2 different parties. Individual parties. Intelligent parties po na hindi na kailangan ng permiso ng local government unit. So, nagkasundo po kami doon. Hanggang sa dumating na naman yung time, tumatawag na naman itong may-ari po at sinasabi may tumawag daw sa kanya. Hinaharas siya na yung property na nila ang pagbabalikan. Yun po yung nangamba na naman siya. So sa amin, wala tayong dapat pangamba. Yun yung lagi na pinapaliwanag sa kanya. Pero pilit niyang ini-insist na mayroong nasa likod ng mga pag-iigpit, ng mga pananakot, ng mga panghaharas sa kanila. Kaya ang ginawa po natin, nakipag-ugnayan ulit tayo sa LGU. Nilinaw natin na wala na pong dapat i-atras. Kaya dapat natin ituloy yung peace rally na ito. So nagpatuloy po tayo hanggang sa dumating ang April 28, ngayon nga po yun. Ay bago mag-April 27, kahapon, April 27, nagulat po kami yung buong paligid ng property ay mayroong 10 tarpaulin na nakalagay private property, bawal gamitin. At may nakalagay pong pangalan doon na attorney. So nagtataka kami bakit biglang merong ganong announcement ng tarpaulin na meron po kaming existing na kasunduan. So ang iniisip namin, bakit paiba-iba? Nalaman namin, kinagabihan ng April 27, may pumunta ng mga pulis para papirmahin yung may-ari. Written, ano na siya, type written na siya, or ibig sabihin, gawa na siya, ready-made na siya, na pirmahan yon na hindi siya pumapayag. So, on that part, parang medyo nakakaramdam na talaga kami na may pressure, meron ng pagkilos na hindi naaayon sa batas. So, umaga po kanina, nag-uumpisa na kami mag-set up ng stage. Inaayos na rin po ng SMNI yung kanilang mga equipments. Bigla po dumating ngayon itong attorney Jose Cruz na kung may pagtabuyan po kami doon sa lugar ay nakita naman po sa social media kanina how he treated everybody on the field.
na in-expect namin as a lawyer ay magkakaroon ng maayos na pakikipag-usap. Sinabi namin, hintayin lang po yung lawyer na kasama natin, pero hindi na po na-intay at gusto po paalisin agad kami doon sa property. So sinunod naman po natin dahil ayaw nga natin ng gulo. Ayaw natin na sa atin magsimula yung mag-trigger yung commotion. Kaya sinunod po na, nandun po si Bishop kanina, kami po. Hanggang sa inintay po namin yung time na mapapayag. Pero up to the last minute, nagulat kami. Mismo siya pa yung nagsabi, yung client niya, gusto nyo i-demanda nyo na ng breach of contract. So meaning to say, siya mismo alam niya na yung client niya ay mayroong nilabag na kasunduan. So on that part, dapat siguro beforehand na pumaloob yung lawyer, sana nakipag-usap din muna sa conveners para hindi nagkaroon ng commotion kanina doon na parang basta ka nagtataboy. Ang mga kapulisan, naintindihan po natin sila kasi wala naman po silang power na basta mag-check doon, not unless merong court order. Pero ang ginamit lang pong basis ay yung letter na complaint na ibinigay sa PNP, kung saan meron din pong discrepancy. Kukwento po mamaya ang kasama kong organizer para mas maintindihan po natin yung naging pag-uusap yung kasunduan. So ganun po, hanggang sa ma-cancel na nga yung event. Kaya nakakalungkot po dahil lahat po tayo gumastos na lang ating airfare sa sarili natin bulsa. Voluntaryo tayong nagsikap na magsama-sama para manindigan para sa bayan. Pero all of a sudden, dahil lang sa pag-abuso sa kapangyarihan, sa panggigipit, sa pangaharas, nawala po yung dignidad bilang isang pinuno ng bayan. Kaya ang sa amin po, kailangan natin ng hustisya. Kailangan natin ipakita sa taong bayan na nasa na yung pinuno, mga namumuno may political will, yung tumitingin sa batas. Yun po yung inaasahan natin. So on that part, ay hinihikayat po namin, hinihiling namin sa inyo, buksan po natin yung kaisipan natin. Are we on the right track? Nasa tamang pamamahala pa ba tayo? Kasi kung ganun po yung nangyayari, what more yung mga nasa laylayan? Kung paano tayo sinisiil, bakit po nadadamay yung magandang layunin na yung pinagsisigawan po natin sa pagkakas. Kaya sana po sa lahat ng Pilipino, maging open-minded po rin. Buksan na natin yung kaisipan natin. Masyado nang iba yung sistema, yung dami ng sistema nakikita po natin. Yun na po. Idagdag ko lang po, bago po yung pangyayari na yan na talagang pagtataboy sa atin, noong April 26, nagpunta po kami sa munisipyo ng Bustos para po muli humiling sana na tayo po ay bigyan ng permit para po maidaos po natin ang ating pagtitipon dapat kanina ng matiwasay. So, dahil alam naman po namin na talagang kami ay hindi mapagbibigyan sa naturang permit dahil nga po meron ng pressure, nagpa-receive na lang po kami sa kanila ng mga karagdagang dokumento na kung saan magpapatibay at magpapatunay na ang may-ari talaga pong sumasang-ayon na gamitin po ang kanyang pasilidad para nga po sa pagdaraos ng rally natin dapat kanina. At nagpa-receive po tayo ng authority to use property. During the time na nagpunta po kami doon, siguro binubuo po kami ng mga 8 o 7 katao. Kasama din po ang SMNI, representante ng SMNI. At sa unang pasok pa lamang po namin sa opisina, nakaramdam na po kami na talagang ipepending kami. Sa regular process po kasi ng pagpapareceive sa isang opisina o sa isang munisipyo, napakabilis po niyan i-receive lang naman po yan, di po ba? Pero during that moment, nagtaka kami bakit sobrang tagal, as in sobrang tagal. So inoorasan ko,
Noong nakaka 10 minutes na, tinanong ko na po yung babae na pinag-aabutan ko ng paparisiban at sabi ko, paano ba yung proseso nila sa pagre-receive? Bakit napakatagal? Kasi ako may hinahabol pa po kaming oras. So, ang sagot niya sa akin, hinihintay pa po kasi namin si Sec. Kasi, primero, ang sinabi, merong meeting. So, sige, hintayin natin. So, pumasok po siya doon sa kabilang kwarto. Nagtagal po siya doon ng siguro mga less than 10 minutes. Then, pagbalik niya, umupo siya, inayaan ko lang. So, after another 10 minutes, tinanong ko na naman po na ganito ba talaga yung proseso nyo dito? Kasi nagtataka lang kami, bakit ipapareceive lang, napakatagal? Sabi ko ganon. So that moment, sabi niya, sir, pasensya na po kayo kasi po hindi po ako yung nagre-receive niyan. Sabi ko, kung hindi ko nagre-receive, bakit ikaw yung tinuro dito? Bakit napakahirap para sa'yo ka ako na tanggapin yan, i-receive mo lang naman yan. Then you can give it to the mayor. Sabi ko. So, sa punto po na yon, dahil alam ko naman po na siya lang ay napag-uutusan, naghintay na naman po kami ng maybe mga more than 20 minutes. So hanggang sa pumasok na nga po yung HR nila, I can mention the names but wait lang po kasi kinuha ko. Nawalan po ko na sa akin. Di ba naisesan? So anyway, nagpakilala po siya na siya daw po yung HR ng kanilang munisipyo. Pero bago po yun, pagpasok pa lang po niya, ramdam niyo na ho na meron na kaagad na komosyon. Bakit po? Sinino niya po lahat nung naandoon sa loob ng kwarto na yon. So habang sinisino niya, yung iba po doon, may mga nagte-text, siguro na parang yung tao, no? Pinagsasaway niya po yon. Meron pa hong moment na parang nakita ko, inagaw niya pa yung cellphone eh. Sabi, ay bawal yan, bawal mag-camera dito, ganyan-ganyan, ikaw lumabas ka. Pinapalabas. So nung nakita ko pong ganun yung inaasta niya, at hindi niya ho alam na kasama natin is yung iba doon, members of the media, tumayo na po ako. Sabi ko, sir, mawalang galang na, mga kasama ko yan. Bakit ho ba parang natetense tayo? Magpapareceive lang naman kami. So sabi, hindi kasi bawal kasi yung dito bawal yung nagka-camera dito, nagbibideo. Sabi ko, hindi naman po nagbibideo yung mga yan. Tsaka yung mga yan, kasama ko po yan, magpapareceive lang kami. So that time, umupo na po siya. Halata po na siya intensyonado, mataas po yung boses niya. At ito pong authority to use property, ayaw niyang i-receive. Sabi ko, ano po ba yung dahilan and what's so special about the authority to use property na ayaw niyo pong i-receive? Ano bang meron dyan? So, sabi ko, wag na po tayong maghugas ng kamay dito. Alam naman po namin na hindi niyo kami bibigyan ng permit. Ngayon, kami, pumuproseso po kami. Kaya po, nagpunta kami dito para magbigay sa inyo ng karagdagang dokumento bilang katibayan po at patunay na yung may-ari po, meron po kaming napagkasundo ang kontrata dyan na gagamitin namin yung pwesto na yan. So, ang sabi ko pa po sa kanya, kung ayaw nyo pong i-receive yan, baka po pwedeng bigyan nyo kami ngayon na ng explanation letter kung bakit po ayaw nyo kaming bigyan ng permit at ayaw nyo i-receive ang sulat na ang mga additional documents na pinapareceive po namin sa inyo. So, napilitan po siyang i-receive. Actually, napilitan siyang i-receive. At good thing na din, blessings in disguise, meron din pagkakamali doon sa address. Ito po yun mga kasama. Siya pa po mismo ang nag-correct. Nandito pala yung pangalan Sorry po. Siya pa po mismo yung nagsulat at nag-correct. Ang pangalan niya po is si Mr. Orly de Guzman. Oo, Orly de Guzman, isa po itong dating konsehal. Pero that moment, ang pakilala niya po sa akin, siya po ay ang HR ng kanilang munisipyo. So, ganun pa man, nung nireceive po nila ito, humingi po kami ng dispensa at nagsalita po tayo, na alam po namin na pressure po kayo dito. Alam po namin na ang pagdaraos ng gaganapin naming rally is medyo napakabigat para sa inyo. Pero ganun pa man, sinisiguro po namin sa inyo na kami naman po, hindi naman kami komunista. Hindi kami terorista at lalong-lalong hindi po kami kalaban ng gobyerno. Nais lang po nating ipahayag ang damdamin ng taong bayan through TAPS Coalition. Inisa-isa ko pa ho yun, transparency, accountability, peace, and security. So after po nun, umalis na po kami. Then, afterwards,
Noong pong araw ng, check ko po para mas sigurado tayo. Okay. Noong araw po ng same day, between 4 to 5 p.m., between 4 to 5 p.m., may tumawag po sa akin ng 3 beses. Siya po is coming from the Provincial Command of Bulacan PNP. Ang pangalan niya po is si Lieutenant Colonel Desamares. Pero in short, si Sir Bong. So ang sabi niya po sa akin, Sir, paano to? Meron kasing na-receive si PD na sulat coming from the owner na humihingi po ng assistance sa amin. Na tulungan daw po namin siya na huwag mapayagang makapasok kayo doon para po magamit yung lugar ninyo, yung property nila para sa gaganaping rally. Ano pong masasabi nyo? Yun po yung sabi sa akin. Ang sabi ko, well anyway, binded naman po ng contract yan. At nagtataka kami, bakit po magre-reklamo siya, samantalang galing po kami dyan kanina. O, same day. Galing din kami ng 26 doon. Although meron po kami ginawang kasunduan, nagdalawang isip po siya na pirmahan po na yon dahil ang sabi niya nga po sa amin, may pressure siya, etc. etc. Pero at the end, napapayag po namin siya na mabigyan siya ng kopya at ni-receive niya po yun sa ilalim. So yun po yung sinasabi ko. Sabi ko, Sir, kako, wala namang problema sa may-ari. At ang sabi niya, Sir, kasi ayusin niyo muna yung may-ari, siguruhin niyo po na talagang pumapayag siya. Otherwise, igagrant po namin yung request niya. Isi-secure po namin yung area. Sabi ko, sige sir, tignan po natin, huwag niyo pong putulin yung communication. Hanggang bukas pa naman yan, which is Saturday na natin. So, after nun, tumawag na naman po siya. Yun na naman yung topic namin at tumawag na naman po siya. So, kung titignan po ninyo, nung tumawag po siya sa akin, between 4 p.m. to 5 p.m., na sinasabi niya, meron na daw pong natanggap si PD na request letter na humihingi ng assistance sa kanila para po i-cordon yung area, i-secure yung area dahil ayaw niya pong ipagamit. Sa kabila ng pagpapaliwanag po namin na ito naman po is merong kontrata, iginigate niya pa rin po yun. So remember the time, 4 hanggang 5 p.m. Then, following the day, nung kinabukasan po nun, kahapon, dumating po ng madaling araw, umaga, 2:30 in the morning. Okay, dumating po yung mag-aayos ng entablado natin doon, mga 2:30 in the morning. Unfortunately, meron pong sumita sa kanilang mga pulis. So, yung mga tao, dahil nga po medyo mainit na yung situation, natakot. So, nai-report po sa amin yon ng around, sa akin, tulog pa kasi ako noon, nai-report po ng 6:30. And immediately after, pinuntahan ko po mismo yung lugar. So, pagpunta ko po doon sa lugar, meron pong nakapark doon na isang mobile, from Bustos Police Station, then meron po siyang 3 pulis na nakadeploy doon. So, in-approach ko po siya at yung mga kasama ko, sinabihan ko na i-record po nila. Kasi actually, I am preparing for a commotion. No, sabi ko, kahit anong mangyari, ang tanging pwede lang natin magamit dito yung evidence, yung record. So, ni-record po ako ng mga kasama ko while approaching them. So, okay naman po yung naging usapan namin. Ang sabi po nila, nagkakandak lang daw sila ng regular checkpoint. Sabi ko, Sir, kung nagkakandak po kayo ng regular checkpoint, bakit po yung nagbababa ng gamit dito, bakit po tinakot ninyo? Bakit po pinaalis ninyo? Ang sagot po sa akin, hindi sir, meron din po kasi kaming order na yung pong property na yan, hindi po gagamitin. Guys, during the time, wala pa hong tarpaulin na inilagay yung certain Attorney Jose Cruz na yun hindi pinapagamit at yun ay privado during the time. So sabi ko, sir, meron po ba kayong dokumento na may papakita sa akin na sinasabi ninyo galing sa may-ari na kayo po ay hiningin ng assistance na ito po ay kordonan at wag ipagamit. Ang sabi niya po sa akin, sir, punta na lang po kayo ng police station. Ang sabi ko, ba't kami pupunta ng police station? Kako nag-ooperate kayo, wala man lang kayong dalang dokumento. So, questionable kako yan. Mabait po sila yung mga police, actually napakabait po nila. Sabi, sir, pasensya na po kayo, wala kami nadala, pero meron po kaming sa cellphone. So, kinuhanan ko po yung sa cellphone niya na yun. Then, ang una ko po napansin dun guys,
Sorry. Ang una ko po napansin doon, ni-receive po yung letter ng certain na ibigay ko yung pangalan ng certain Police Staff Sergeant Eusebio ng 4:26, 7:40 PM. So nakita po ninyo yung discrepancy. Ang sinasabi ng tumawag sa aking pulis, galing kampo, meron daw na-receive or pina-receive or ibinigay na letter ng assistance, nagre-request yung may-ari na huwag ipagamit sa amin yon. Ayan po ay sa pagitan ng alas 4 at alas 5. Samantalang yung dokumentong pinakita sa amin, na-receive po yan ni Staff Sergeant Eusebio ng 7:40 ng gabi. Ibig po sabihin, nauna pa nilang nalaman sa kampo na magpapareceive sa kanilang letter kaysa dun sa actual na pagre-receive ng letter. Nakita niyo po yung discrepancy? So from there, kitang-kita natin na isang malaking kalokohan po yung ginawa nila. And then after po niyan, binerify po namin yan sa may-ari. Tinawagan po namin. No? At habang kausap po siya, inamin niya po na siya po ay takot na takot. Ang salita niya po is persahan po siyang pinapirma. Doon po sa sinasabi allegedly na letter na ginawa niya. So mga kasama, dito makikita nyo na talagang ito pong rally natin na peace rally na isasagwa, pinirwisyo talaga ng mga durobo. Kitang-kita po natin yan kasi nagtulong-tulong sila mula munisipyo hanggang PNP, no, hanggang yung tao. Imagine ninyo yung tao, isinusuoli na sa amin yung pera, ayaw niya na talaga. Simpleng tao lang sila. Pero sabi ko nga, dyan po natin makikita na kung talagang tayo is gagawan ng paraan para mapigilan po at masuppress ang ating malayang pagpapahayag. Talagang itong mga tao na to, meron po silang kapasidad na gawin yon. Hamakin ninyo, from the top ranks, pababa po ng munisipyo. Pinagtulong-tulungan nilang pag-aralan kung paano po tatakutin yung tao para po hindi tayo makapagkandak ng rally doon. Ngayon ang mabigat na tanong po dyan, sino po kaya yung nasa likod ng mga tao na to? Bakit po parang tila sindikatong mafia yung datingan? Walang kawala Tinatakot yung tao, tapos pinipilit kaming paniwalain doon sa ginawa nilang kalokohan. So kitang-kita natin, may tinatawag po tayong chain of command. Di ho ba? Pagka sinabi po natin chain of command, hindi gagawin itong nasa ibabayan nang walang matinding utos sa itaas. Samakin po ninyo dumaan si Lieutenant Colonel. Pababa po sa Police Staff Sergeant. Sino kaya yung nasa likod ni Lieutenant Colonel? Malamang, it must be the Provincial Director. Ang tanong, sino kaya yung nasa itaas ni Provincial Director? It must be the Regional Director and so on. So ang pinakadulo po nito, tatama po to doon sa tinatawag na pinakamataas po sa kanila. At sino po yan? Sino po yan sa tingin ninyo? Ito po ay ang Presidente ng Pilipinas. Si BBM. Bakit po? Directly sinabi ho sa amin nung may-ari na ang pressure is galing po sa Malacanang. So, alam nyo, sa totoo lang, ayaw ko po sanang banggitin to, no? Kanina nagkaroon kami ng konting briefing. Hindi ko po pwedeng hindi banggitin ito Mahal po tayo ni Tatay Digong. Bakit ho? Maisog po tayo, kaya po, kahit alam natin na ang Luzon ay balwarte nila, sinubukan po natin magpahayag sa pamamagitan ng mapayapang pagpapahayag ng ating mga damdamin at ating pagdidiman ng transparency, accountability, peace, and security. Pero kung titignan po ninyo, obvious na talagang ito po hindi nila papayagang mangyari. Ang tanong po dito ano ba yung kinakatakot nila sa taong bayan? Tayo lamang po naman nagpapahayag ng damdamin natin. Maraming mga issues ang hindi natatalakay. Kung ang command responsibility po natin, meron pong problema yan. Ano pa ho kaya yung maliliit na issue na hindi nabibigyan ng pansin ang kayang iresolba at kayang talakayin? Katulad po ng mga problema sa lupa ng mga magsasaka. Katulad po sa pagtaas ng mga bilihin. Katulad po ng kino-question nating 2 tons na nahuli na shabu sa Alitagtag.
paano na lang po kung lahat ng mga reports propaganda at paano na lang po kung ang lahat ng mga reports may cover up. So may problema po ang bansa natin. So, ang idadagdag ko siguro dito, yung ginawa ho nating press con noong Miyerkules. Kasi nasabi na ho, hindi ko na ho uulitin pa yung mga binanggit ng aking mga kasamahan dito. So, nagkaroon ho tayo ng press con noong Wednesday upang ilatag ho natin kung ano ang mga issue na babanggitin dito sa ating darating na Maisog Rally. Supposed to be nga kanina o ngayon. At nandyan po ang SMNI at yung ating mga kaibigang mga vloggers during our press con last Wednesday. At maayos naman po ang lahat na kaganapan noong nakaraang Miyerkules. Pero kahapon, kakaiba yung nangyari dahil nga doon sa mga nabanggit ng ating mga kasamahan dito. Kanilang binarahan yung lahat ng daraanan doon papunta doon sa ating site. Dilagyan ng mga tarpaulin na ito isang pribadong lugar, no, at hindi ito pwedeng gamitin. So nandun po yung mga pulis kagabi at binabantayan yung lugar at ayaw nilang papasukin ang sinuman. Pero kami po ay nagpumilit na pumasok kahapon. At nagkaroon kami ng deklarasyon na kailangang maitusok yung Philippine flag doon sa site bilang simbolo, symbolical po yung ginawa kagabi na kailangan nating protektahan at iwagayway ang bandila ng Pilipinas doon sa lugar na yon. So sa pamumuno ko at ng ating mga kasamahan dito, kami po ay ginawa po namin itong declaration na yon. Na simbolo ng ating pagprotekta at kailangan nating iligtas ang bandila ng ating bayan. At wala naman pong ginawa na anuman ang mga pulis, hinayaan lang po nila kami at pinagmamasdan lang po kami kagabi. Ang inakala na po namin, lahat ay magiging maayos na hanggang ngayon. At nakakalungkot nga po, kaninang umaga, iba na naman po ang nangyari na. No? So, ganun pa man, personal ko pong paniniwala ito na doon sa aking discipline bilang isang pastor, naniniwala po ko palaging mayroong divine intervention. Sa lahat ng mga kaganapan dito sa mundo, iniingatan ng Diyos ang mga taong matutuwid laban sa kamay ng mga masasama. Naniniwala ko ang nangyari ngayon ay kamay na rin ng Diyos ang siyang nangyari, ang siyang naganap. At naniniwala ko na ipapahiya ng Panginoon ang mga taong ito na nag-iisip sa kanilang mga sarili na ngayon ay makapangyarihan sila. Pero naniniwala ko ipapahiya lahat sila ng ating Panginoon. Lahat natin narinig yung tungkol sa paliwanag ng mga kumbino natin. Total harassment yun. Nadismayado yung mga grupo namin sa Lanao del Sur na pinamunuan ng former mayor namin na si Bahad Salik na galing sa 4 na po munisipyo na nandito po sila para ipahayag nila yung gusto nila ipaano sa gobyerno. I-compare natin yung panahon ng may nagrarally tapos pinupuntahan pa niya para marinig niya kung ano talaga ang problema ng Pilipinas. Kasi kung hindi marinig yung problema ng Pilipino, hindi mo masusolve. Kaya ito si Tatay Digong, talagang pinaka-best na president dahil lahat ng kailangan ng Pilipino ay susulbarin niya. Biro mo yung nagsuna siya doon sa first na suna niya, yung mga nagrarally, pinapasok pa niya sa Congress.
Tapos ito yung sa atin, na magrarally lang tayo ng peace rally. Walang strike, hindi pa tayo pinapakinggan. Kaya yun, nadismayado kami na galing Mindanao. Dapat, kung totoo silang serbisyo ng Pilipino, ipakinggan nila kung ano ang problema ng taong bayan. Saan na ngayon ang freedom of rights ng mga Pilipino? Tulad sa amin doon sa Mindanao, nahihirapan po kami. Hindi nila alam kung ano ang dapat namin problema sa aming lugar. Mostly sa aming lugar, sa Lanao del Sur, sa amin galing yung electric power in PC. Tapos doon pa namamatay yung mga ilaw. Dapat sana libre kami doon dahil galing sa amin ang source. Kaya gusto ng mga kababayan namin na pumupunta dito para malaman ng gobyerno kung ano ang problema ng Mindanao. Kaya ito ay isa sa mga hindi magandang ginagawa nila. Manawala yung transparent, yung accountability, peace and security dahil maraming na namamatay, pinapababayaan lang. Kaya yun na nga ang sabi namin na walang fair yung pamamahayag natin kasi hindi tayo pinayagan na marinig kung ano ang problema ng Pilipinas. Kaya ginagawa natin ito, yung peace rally, kasi marami tayong iba-ibang problema. Mindanao, Visayas, Luzon. Na kaya gusto ng taga Mindanao na pumupunta ganitong mga peace rally. Iyon lang ang masabi namin sa inyo. We can start our question and answer. Sino gusto magtanong? Pakilala ka Dan. Long press yan. Sa ilalim. Long press. Yun yan. Long press mo. Long press. Magandang gabi po, brothers, travelers, lalo po. Sir, ano po ang hakbang po ninyo ngayon na gagawin po niyo dito po sa pangyayari ito? Dahil meron po bang demanda na gagawin po at karapatang aksyon sa may-ari po ng lupa at sa gobyerno? Napakagandang katanungan po niyan. Hindi po natin papayagan na ang tatak po na nakasuot sa ating mga damit ngayon na salitang maiso, magpapagabi dito po sa ginawang paninihim na to. Kaya sisiguruhin po namin na ang pangyayari pong ito ay gagawan po natin ng legal na inquiries. Alamin po natin kung sino-sino may mapagkukulang dito at sino-sino ang mga taong nasa likod. Bakit po natin kailangan gawin ito? Hindi po kasi natin kailangan palagpasin ito. Dahil po tayo po ang Coalition ng TAPS, ang representasyon ng mga simple at ordinaryong mamamayang Pilipino. Binastos po nila to eh. So pag ito po pinayagan po natin ito na hindi natin gagawan ng kaukulang legal na aksyon, wala na po tayong magiging kalayaan sa pagsasalita. Kaya sinisiguro po namin sa inyo, na hindi po kami papayag bilang representante ng koalisyon na tayo po ay bababuyin at tatakpan ng ating mga bibig para iparating natin ang ating mga hinaing sa ating gobyerno. Tama po yun. Hindi ho natin pwedeng palagpasin ang ganitong mga pagkakataon. Meron po tayong mga legal remedies na pwedeng gawin po rito. I-announce po namin sa inyo later on kung ano ang mga planong gagawin. Pero tinitiyak po namin na hindi ho namin palalagpasin to. Dahil kapag pinalagpas ho natin to, ito ho ay gagawin po nila to, ulit-ulitin po nila. Saan mang dako na tayo magpunta, tayo po ay kanilang bababuin at tatakpan at bubusala ng ating mga bibig. Kaya nga po,
Ito ho ay hindi laban namin at laban nila. Ito ho ay laban ng lahat ng Pilipino. Ito ho ay laban ng lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa demokrasya. Napakarami hong namatay ng mga bayani ho natin at ipinaglaban ho nila ang ating bandila. Pinaglaban ang ating kalayaan na ating tinatamasa ngayon. Na ngayon ho ay inuulit na naman po nilang supilin ang ating mga bibig na huwag tayong magsasalita ng anumang laban sa gobyerno. At yan po ay hindi mangyayari. Inuulit po namin, mahal na mahal po namin ang ating Pangulo. Pero nilalabanan po namin ang anumang mga polisiya na alam nating hindi ito makakabuti para sa mga Pilipino. Sa totoo lang po, hanggang kanina, kahit konting oras na lang, pilit pa rin namin inaasahan na ituloy yung peace rally natin. Kasi bakit po, hindi para sa amin, dahil kung isipin namin, nakakapagod. Pwede na kaming mag-quit na eh. Pero kung tinitingnan po namin yung mga volunteers na kasama namin na halos isang linggong walang tulugan, yung mga vloggers na patuloy na nag-iimbita sa buong bansa, sa lahat ng kahit nasa iba yung dagat, para suportahan ang peace rally na ito, ay patuloy ding nakikiisa. At lalo sa ating po lahat ng mga kababayan na gustong pumunta doon, hindi lang para makita ang ating mahal na PRRD. Kahit po gusto namin, pero mismo ang ating pong dating Pangulong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ay nakita niya yung magiging implikasyon kung ipagpipilitan natin. Yun po sana yung leader. Yun po sana yung leader na kailangan natin. Marunong, makinagdan. Duterte! 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 BBM resign! 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 Bangag resign! Kailangan po natin yung ganong klase ng leader. Yung leader na nararamdaman ano yung tunay na kalalagayan ng bayan. Kanina po, iniisip ng ating mahal na PRRD, i-cancel na lang. Kasi iniisip niya, baka mas lumala pa yung sitwasyon. Kaya kahit na po ang lahat ay nandito na sa Luzon, ang lahat ay handa nang dumalo sa peace rally, nirespeto po natin yun. Yun po ang kailangan natin, isang leader na marunong makiramdam. Isang leader na hindi tinitingnan yung kapangyarihan bilang pundasyon ng kanyang paniniil sa taong bayan. Balikan po natin yung 2016. Bakit nga po ba nabuo ang isang administrasyon na mayroong paninindigan? 2016 hanggang matapos ang kanyang termino, lahat ay naging maayos, lahat naging organisado, may sistema, at higit sa lahat may disiplina. Pero bakit po ngayon? Dinig na natin sa social media. Mismo nadidinig natin yung pang-aabuso sa kapangyarihan, ang paglala ng droga, lumalaganap na naman. At sana makita po ito ng mga nanunungkulan. Kung sila'y may pakaramdam sa taong bayan, huwag nilang pigilan yung peace rally. Kung ngayon po, naging masaya yung nagalit na congresswoman at yung mayor na sumunod dahil sa takot sa kung sino man na nag-unos dito, sa mga nakatataas dito, hindi po mananahimik ang maisok. Darating at darating ang araw, nagkakaroon po ng mas malawak, mas malaking peace rally para ipagtanggol ang ating bandila. Anong pangalan ng congresswoman na yun? We're going to an election year.
So, natanggalan na siya ng maskara pag tayo bumoto ng abusado. Sino yan? Ito po, based dun sa information na ibinigay ko sa amin, okay na sana eh. Maganda rin yung transaction namin kay Mayor School. Pero nagulat po kami, merong nagbigay ng informasyon na tumawag si Congresswoman Pancho para pagalitan si Mayor School bakit pinayagan yung event. Kaya nagtaka po kami doon na nabago yung desisyon ng may-ari. So ibig sabihin talagang mayroong implikasyon, mayroong pagpigil para itong maisugrali hindi po makarating dito sa ating bayan. Kaya yun po sana lang panawagan natin sa mga nanunungkulan. Islang, igalang po natin yung batas. Kasi po kami, kahit ordinaryong mamamayan, sinusunod po namin kung ano yung nakasaad sa batas. At mas nakakahiya po na tayo mismo gumagawa ng batas, tayo pa yung lumalabag dito. Idagdag ko lang po sa sinabi, bilang isang lingkod bayan, nakakalimutan po ng mga politikong ito na ang kanilang amo ay ang taong bayan. Amen! At ang nagluklok po sa kanila sa pwestong hindi nila mabitaw-bitawan ay ang taong bayan! Kaya ngayon po darating na eleksyon, tantusan nyo ang mga pagmumuka ng mga politikong ito na pumipigil sa ating kalayaan na magpapahayag. Isang makapangyarihang araw na pinagkaloob sa atin ng ating soberenya ang pagboto at pagpili ng leader. I-boycott natin silang lahat! Sino pa may tanong? Magandang gabi ho from Bisdak, Pilipinas. Tanong lang po, itong ginawa ho ngayon sa Hakbang Maiso ay maliwanag po na pagpigil sa freedom of expression at freedom of speech. Ang tanong, bakit po kaya kayo pinipigilan ng mga mapang-api at bakit po kayo tinatakot? Kami rin po yung nagtataka rin dyan. Sino ho ba ang maisog? Ang sabi nga ho nila ay kokonti lang daw ang mga follower ng maisog. Kapag nagkakaroon po ng rally, ang maisog sa Davao, sa Tagum, sa Cebu, makikita ho ninyo ang mga trolls sa social media at minamalit ho nila ang maisog rally. At totoo naman po sila siguro. Kaya nga po nagtataka kami bakit natatakot sila sa maisog. Kayo ho ba nagtataka rin? Kung talagang ang maisog ay mahina, kung talagang ang maisog rally, si Duterte ay matanda na ang sabi po nila at wala na siyang impluensya at wala nang kakayahang bumalik. Bakit ho sila natatakot? Yun po ang aming ipinagtataka rin. No? Pero nais kong dagdagan yan. Malinaw pong binabanggit ng ating saligang batas na tayo ay mayroong kalayaang magsalita. The freedom of expression. Yan po ay pinuprotektahan yan, no, sa lahat ng mga Pilipino, sa lahat ng mga mamamayan. Sa Bill of Rights, na tayo po ay malaya na magtipon-tipon, yung peace assembly na tinatawag. Kalayaan po natin yan. Kaya nga lang ho, ang nakita ho natin ngayong araw na ito, wala ho tayong kalayaang magsalita. Kaya ngayon, ginagawa po natin ngayon dito ito, na tayo ay magsalita dahil pinigilan po tayo doon sa lugar na kung saan nandun tayo dapat ngayon. So, idagdag ko lang po doon mga kasama. Ako po kasi ugali ko nang makinig talaga sa social media every morning, lalo na pagka araw-araw yung daily routines, naliligo, CCR. So, ang sakit na po sa tenga eh. Nung pong mga sinasabi ni Maharlika, tama po ba? Ang problema po dyan, mga kababayan, ang daming sinasabi ni Maharlika, napakasakit sa tenga. Ang nangyayari po,
parang nai-immune na tayo doon. Tama po ba? Bakit po nasabi ko nai-immune? Parang normal na lang eh. Na naririnig natin may sinasabi si Maharlika, lalong-lalo na, parang normal lang po ito sa ating gobyerno. Kasi wala silang ginagawang aksyon. That is why, isa po sa layunin ng TAPS Coalition is maging accountable ang mga pinagbibintangan ni Maharlika. Maging transparent sa sinasabi ni Maharlika. Eh yung tao nga po hinahamon ng gobyerno, kasuhan niyo ako. Pero nasaan ang gobyerno? Ano po ang ibig sabihin nun? May itinatago ang ating gobyerno. Paul Burod! Ano sa tingin mo tinatago? Paul Burod! Ano daw po ba ang tinatago? Malakas! Paul Burod! Ito po. Hello po. Ayan, isang magandang gabi po sa atin lahat. VMR channel po sa YouTube. In behalf of my viewers po ngayon na live, umabot po ito, nag-pick po ito ng 10,693. Ito po ang tanong ko. Sa hinapahaba po ng prosesyon nitong ating pakikipaglaban, ano po ang inyong nakitang dahilan kung bakit po talaga pinigilan po nila ito? Para po sa akin, simpleng kasagutan lang po yan. Yan po ay may kinalaman sa tinatawag po nating takot at saka check and balance. Bakit po? Pansinin po ninyo, bakit sumusunod ang mga halal ng bayan na pinagkatiwalaan na sila po ang mamahala ng ating lokal na gobyerno? Bakit po? Takot na takot sila na hindi sumunod sa mga mas nakakataas sa kanila kasi po maaaring silipin ang paglalapastangan nila sa kaban ng bayan. Kakasuhan sila, gagawan sila ng kaso, mas lalong takot, mas maraming nananaw sa ating gobyerno. Yan po yan. Well, yung tungkol doon sa tanong na bakit ginigipit tayo, ang maisog rally na hindi makapagsalita, no? Magkaroon ng mga rally. Sa akin, honest to goodness, personal ko ito. May kinalalaman to sa 2025 and 2028 election. Lahat ito politika lang talaga. Siguro bago po natin tanungin kung bakit kami ginigipit, ang dapat po siguro tanungin, sino ang gumigipit sa mga politikong ito para pigilan ang isang maliwanag na karapatan natin, kagaya nga po nung sinabi kanina ni Dr. Bill of Rights? Sino ang nasa likod? Dati-dati naman po, malaya, nakakapamahayag nung panahon ng ating PRRD ang mga nagnanais na isiwalat kung ano gusto nila sabihin sa administrasyon. Pero ngayon po, magpapaalam pa lang, hihingi pa lang ng permit, napakarami ng ginagawang pasikot-sikot. Mismong nasa loob po ng gobyerno yung pumipili. At ano po kaya ang dahilan o ano yung nakokompromiso, bakit po ayaw tayong payagan na ituloy ang ganitong mga pagtitipon. Kaya siguro palaisipan yun. Palaisipan sa atin, pero maliwanag sa kalooban ng mga politikong ito, bakit ayaw nilang payagan tayo. Bakit ayaw nila sabihin, bakit ano po kayang pondo, ano po kayang programa ang kinakabahala nilang mawala para lang mapigilan, para hindi tayo payagan. Pero pananaw nga po natin, sabi na ni Bishop kanina, baka paghahanda sa 2025 at 2028. Pwede naman po siguro pagdating ng 2025 at 2028, pagka mag-e-eleksyon na, tayo naman taong bayan ang humingi ng permit sa mga papasok na kandidato sa bahay natin. Permit para malaman kung anong kredibilidad nila. Permit para malaman kung anong klaseng pagkatao, anong klaseng pamumuno ang meron sila. Kaya yun po siguro yung magandang panawagan din. Bukod sa
pagtatanggol natin sa bandila. Pagtanggol din natin yung marangal na katungkulan na nababahiran ng maling pamumulitika at korupsyon. Salamat. Pwede ko bang sagutin yun? Hindi ako parte ng conveners, pero gusto kong sagutin yun. Ano bang tawag natin kay Bongbong Marcos ngayon? Di ba? Budol-budol man. So, pag-upo pa lang niya sa pwesto, ang unang ginawa nila Speaker Romualdez na pinsan niya, no? Si Tambaloslos, at yung asawa niyang abusado, ang una nilang ginawa ay supilin ang press freedom. No? Pinatahimik ang SMNI, at ngayon lang ako nakakita ng press sa Pilipinas, kasi ako yan ang media, yan ang naging trabaho ko under PRRD. Ngayon